invite na ko sa guest preacher ni nga Domingo. Before ko magsugod, magamuta, salamat sa igayon dahil Domingo nga nagtabog pinili kong badalapuanan Ginoo. Daghang salamat sa mga pulong, mga kanta na among natumog karon Ginoo ang among matumog karon among kini makinabuhi o dili lang kini kutob sa mong kagalingon kundi dili among kini mapambit ngadto sa uban. In Jesus' name we pray. Amen. Last month atong gisaulog mission month. O karon nga bulana ato pong gisaulog ang CN month or Christian Education and Nurture month. O karon Domingo atong gisaulog ang Youth Sunday o Domingo sa Kapatanunan. Ang tema karon natong EY or Ecclesiastical Year o ang Rebuilding and Restoring with Hope, Heralding the Work of the People of God. Unsa kining work of the people of God? Ang bulaton sa katawan sa Dios nagtumong sa misyon nga gihatag sa Ginoo kanato. Kini ang tubag sa katawan sa buhat sa Dios aron masiguro nga kini mabuhat matuman ug ang Dios magtawag sa mga tawo sa pag-apil niini nga mga misyon. Ang Dios nagtawag kanato sa pag-apil sa proseso sa pagtukod pag-ayo sa gingharian sa Dios. Ang katuyuan sa pagtawag sa Dios naglakip sa pagtudlo o pag-amuma. Ang pagpaybalo o pagpantana. Apan unsa man kinahanglan nato ipahibalo o ipahayag. Una at ibawan, kinahanglan nato imantala ang maayong balita. Ang heralding the work of the people of God mo ang pagdaig sa nahimo sa mga tao nga giiyan sa Ginoo, pero usa nga ato kini makatunan nga mga sayop nga nahimo sa mga katawan. Ang mga tao gitawag sa Dios sa pagbuhat sa puluton sa Dios layo sa hingpit. Dili perfect ang mga pangbuhat. Ang mga lalaki o babae diya sa Biblia nga gitawag sa Dios sa pag-apil sa buhat sa Dios adunay ilang mga bahin sa mga kasaypanan o mga kahuyang ug usa niini mao si propeta Isaiah. Ang teksto nato karon buntaga ang uban murag familiar na mo o ang uban murag bago pa kayo natungod ninyo. Karong adlaw atong ambitan ang storya ni propeta Isaiah sa diyan siya gitawag sa Ginoo alang sa pagbuhat sa iyang misyon. Diya sa Kapitulo 6, sa unang phrase dun sa Kapitulo 6, ang unang ang isulat dito ang tubig sa pagkamatay ni Oseas. So, murag kon kaysa na o pa kaning unang phrase, pero ang unang phrase ang pagkamatay. So, atong latawan nganong ang unang phrase ang pagkamatay dun? Si Oseas nemong hari sa Juda human gipatay ang yaman. Nagari siya sulod sa 52 ka tuig. Sayang ka 52 years nga nagari si Haring Oseas dito sa Juda. Dili pa na sa tuwa, di ba? Karon o lansar ka ni kapitan. Unang bulan pa, daghan na kang isyo, di ba? Sayang ka 52 ka tuig siya nagari. Ang pagkamatay ni Oseas ug sa atong panahon karon mo ni siya ang politikanong kagubot kanang padulong eleksyon pa. Di ba ilugarin natin kinsa mo lead sa atong nasod. Di ba like magdaotan na wala na ta kabalo kinsa makadaog ug kanang makadaog unsa iyang mabuhat sa atong nasod. So murag ka na ta ba balaka na ta kinsa mo sunod ana. Mo na ilang gibati atong pagkamatay ni Oseas. Ang tuig na pagkamatay ni Oseas, mosa ang tuig nga si Oseas nakakita ni gamhanang pananawon sa mao gyapon nga templo sa diyang iyang nakita ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono hataas ug kataas kayo nga ang sidsid sa iyang kubo mipuno sa templo o ang
Ug unsa ang gituwag ni Isaias kini nga pananawon? Niya siya. Pagsulod ni Isaias dito sa templo, nakita niya ang Ginoo. Saya ko galingon niya siya nga, alaot po. Ako nawala, ako sa makasasala nga tao, pero ako nakakita ko sa Ginoo. Usa siya ka mahugaw nga ngabil o iyang sa palibot ko niya puno og mga mahugaw nga ngabil. So pasabot niini nga siya usa ka makasasala ug sa iyang palibot puro sa makasasala. So murag para niya nganong ako man nga dili ako murag worth it nga pakitaon sa Ginoo kay ako usa ka makasasala. Si Isaias sa iyang pagkakatawanon nasaksiyan nakita sa Ginoo diya sa templo. Nagingon siya, dili mo ko takos na makita nimo kay ako usa ka makasasala. Apan unsa ang gibuhat sa Ginoo, gipaso ang iyang ngabil ug sa pagpaso sa iyang ngabil dito na ipasaylo ni Jesus ang mga sala ni Isaias. Diya sa teksto atong pamanulungan ni mga pulungan. Una, kinahanglan natong ilon nga pagpakanaa alang sa katuyuan sa Dios nagsugod sa pagkaandam sa pagpamati. Sa mga si Isaias nakadumog sa tingog sa Ginoo. Kita usab kinahanglan nga mapahiyon sa atong dalunggan sa iyang tingog. Kinahanglan natong umaron ang usa ka batasan sa pagpaminaw sa Dios sa pagpakita sa iyang giya diha sa pag-ampo o sa iyang mga pulong. Ang kasama sa kalibutan, ang kasama sa kalibutan, kasagaran magpalumos sa tingog sa Diyos. Apan kung kita maningkamot sa pagpahilom sa atong mga kasing-kasing o mga una-una sa pagwagtang sa mga makabalda o pagpamati sa Diyos, kita makasugod sa pagkadumog sa iyang tingog nga mas klaro. Ug samtang kita paminaw, kita magsugod sa pagsabot sa katayuan sa atong mga kinabuhi. Ikaduha, ang pagpakanaa alang sa katayuan sa Dios kinahanglan andam sa pagsabot tubag. Sa pagkadumog ni Isaias sa tingog sa Ginoo, wala siya maglangan, wala siya naghimo og mga pasangil. Dili pareha sa uban ng mga propeta na gitawag sa Ginoo. Di ba? Pagtawag nila, dagan mas ng pasangil, pareha ni Jonah. Di ba na vision si Jesus ni Jonah, pero siya, ikas-ikas siya, hanggang ikaon na noon siya sa way. Wala siya lingon nga, si Isaias wala siya lingon nga, o niya na Lord, busy kayo ko. O niya siya, wala ko siya lingon nga, dili mo ko kabaluan na Lord, dili mo ko qualified. Siya, yan ang amingon, ani ako, ipadala ako. Mao kini ang matang nakaandam nga ipakita sa Dios. Ipangita niya ang mga tao nga andam sa Panginoon nga oo kaniya. Mga tao nga andam nga mugawas sa pagtuo musunod sa iyang paggiya. Availability is the best ability. Wala nagkinahanglan ang Ginoo sa imong abilidad. Wala siya nakita sa mga kisay maayo. Kisay maayo mo kanta, kisay maayo mo drums, kisay maayo mo guitar, kisay maayo mo wali. Wala siya nakita anak. Nangita siya atong andam nga mubuhat sa iyang bulaton kay siya na may katakos nga muhatag nimo ug gasa nga kinahanglan nimo aron makabuhat ka iyang misyon. Lalakit kini sa pag-aandam sa mugawa sa atong mga lugar nga komportable. Ang tawag ni Isaias sa pagserbisyo dili sayon. Naglakip kini sa pagdagang mga hagit ug sakripisyo. Kita usab kinahanglan nga andam nga mugawa sa atong komportable mga dapit kini may makahadlok ug dili komportable. Sa katapusan, ang pagkanaa alang sa katuyuan sa Dios nagkinahanglan og pagsalig sa pag-alagad. Sa diya nga si Isaias mingon, ani ako, ipadala ako,
Siya sa esensya ng ingon, andam ako sa pagserbisyo o paglagan. Iyang gitugyan ang iyang kugalingon sa tahas sa pagpantala sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tao. Kita kinahanglan nga mupasalig sa atong kaugalingon sa pagserbisyo. Kita mag-ingon, Ginoo, gamita ako mga gasa o abilidad, gamita ako mga panahon o kainungaan, gamita ang kinabuhi alang sa imong himaya. Sa atong pagserbisyo sa Ginoo o sa atong pag-alagad o pagbuhat sa misyon, sa pagtudluman, pagkanta choir, pagwali, pagkanta, atong hinumduman ang Here I Am, Send Me, I Will Do. Here I Am means imong gi-offer imong kaugalingon, imong tibok kinabuhi, imong giangkon nga ikaw usa ka makasasala. Send me, andam ka nga ipadala, o ikaw nagsalig sa Ginoo nga ikaw tagaan sa iya tagaan mo talent nga mubuhat sa iyang misyon, ug I will do, andam ka nga buhat sa iyang misyon nga gihatag nimo. Ang kinabuhi ni Isaiah, naka-experience siya o usa ka interruption. Ang mga tao sa Judah, naka-experience o interruption sa ilang lugar sa pagkamatay silang hari na ilang pag-usap sa ilang mga plano. Ano ang gi-point out ng word nga interruption? Because if we want to serve the Lord, if we want to offer ourselves to the Lord, it means ato siyang gitugutan na mo-interrupt sa atong schedule, mo-interrupt sa atong mga plano. Say kani mga batanon, di ba? O sugo sila mama, yang gadulag email, masugo na kani gi-interrupt ay nang pagdulag, di ba? Usay pag mga ampong o mingon si pastor nga natay Bible study karon, mingon sila nga dili ko pastor kay gaplano ko kung labaron. So yun na nato, di ba? Sa'yo na nato pag-ingon nga andam ta mo servisyo, pero andam mo punta mo sacrifice or ma-interrupt ang atong mga schedules. Para atong gihan, kuha ka niya pastor, i-invite ang mga batanon. Ako pamatan ng mga batanon, andam mo nga mo inyong i-interrupt yung schedule karong hapon para ma-build sa atong activity karong hapon. Kay kabalo ko mga estudyante magamas na assignment Sunday yun na sa akong singing, di ba? Work schedule nila. So, andam mo ma-interrupt yung schedule para sa pag-avail sa inyong activity karong hapon. So ako na po ko yung experience po ko interruption. Karong mga bulan na ako sa akong middle sa akong pag-review para sa board exam next month sa chemistry. So, ano po ba ni Chance Christian ng CBN nga, kaya mo pwede pa ka umuwali, Lord, imong interrupt ang schedule, yan, naman ito ko yung review mata ko para board exam. Pero, akong i-let si Lord na interrupt sa schedule, taas-taas mo gud o akong dawat na ng pagwali, taas-taas siya o time na makuha sa pag-review. Magawa ko ba yung pagwali, magbasa ko, yan. So, akong ikaw ni Lord na, sige Lord, akong i-insert ang imong, akong gamiton ang imong pag-interrupt. Kay kabulong mo na kay vision, ipubuhat ako. Even Jesus experienced interruptions. Ito niya pa siya diri sa kalibutan. Most parable and stories in the Bible are interruptions. Jesus was interrupted on the way to heal Jairus' daughter by a woman who had been bleeding for 12 years and reached out to touch his garment for healing. Jesus healed Bartimaeus, the blind man, as he left Jericho on his way to Jerusalem for his final Passover. While Jesus was teaching at Peter's home in Capernaum, tunga-tunga sa iyang wali, he was interrupted by some guys digging in a hole in the roof of the house para ipakanaw to ilang a disabled friend for Jesus healing.
Atong ano, di ba? Even Jesus, murag iyang ikuan ang interruption. What if si Jesus nasa plano nga dapat from point A to point B, dito ra jud ko, like dili niya natawo ng mga interruptions. So daghan mga tao ang dili mahil na so even Jesus was interrupted. Whatever it may look like, God could be trying to get our attention through certain interruptions in life. When God interruptions happen, they are not obstacles to our plan. Dili ni siya pabag sa atong plano. They are opportunities for us to embrace God's plan. No interruption can stop God from accomplishing His purpose in our lives. God interruptions should bring us to the very heart of God. One of the greatest interruptions someone can have is to have life-changing encounter with Jesus. When one finally surrenders and says, Jesus, I am yours, come into my life and change me. This is the most important God interruption anyone can have is to give their life to Jesus. Wala may sayop sa atong pagplano, sa atong kinabuhi, pag-schedule. As long as we build in the margins to be available to God. So go with your plan until He interrupts it. And when He does, whatever time you spend doing what He asks you to do, trust that He will redeem it back to you. Remember, we are blessed to be a blessing. And the bigger blessings we are, the more blessed we will be. So balik ka sa pangunta natong pagsugod. Nganong ang sugod sa verse 6, ang pagkamatay ni Hoseas. So katungang ang pagkamatay ni Hoseas, mo dito ang turning point or ang interruption sa kinabuhi ni Isaias o sa mga tao sa Juda. So mo ito gigamit sa Ginoong interruptions. Bisan sa itong mga pagalingon, when our one of our family dies, sometimes it is an interruption sa itong kinabuhi. But, inawat ka itong kita ang bigger picture kung nga nung naitabo nga interruptions. Sa kasamang sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi, dali nga makalimtan kini mga balaan nga katuyuan. Kita malimot nga siya adunay katuyuan alang kanato. Usa ka katuyuan nga mas dako o mas makatablaw kaysa bisan unsang atong maunawaan ug ibang plano. Unsa natong pagkimo ang atong kaugalingon nga andam alang sa katuyuan sa Dios. Unsa natong pagpayuyon ang atong mga kinabuhi sa iyang plano. Yun sa mga pag-ingon sa mga Isaias, aniya ako, ipadala ako. Mapariyaw tatag kitang propeta Isaiah sa way pagduwa-duwa na ngayon kapasiluanan sa sala ug andam nga ni voluntaryo sa pagtawag sa Ginoo ug pagbuhat sa iyang misyon. Unta andam ta sa pagsurrender ngadto sa Ginoo sa atong mga pagalingon, pag-angkon sa mga kasalanan, andam nga pagpamating ngadto sa Ginoo sa atong kagalingon, atong mga oras, mga gasa o pagbuhat sa mga butang nga makalipay sa Ginoo o pagbuhat sa iyang misyon dinhi sa Ginoo sa kalibutan. Hinawat pa.